Iyon, magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik yung likod, Rondy News TV. Itong balita ngayon, trending at usap-usapan sa mundo ng social media. Ito, magkakomento ako nito mga kababayan. Itong si dating Senador Leila de Lima at itong si Colonel Espinido ay muling nakita ito sa Kongreso. At sa tingin ko dito mga kababayan, ito yung aking opinion lang, napapahiya dito si dating Senador Leila de Lima mga kababayan, dahil sinabi nga niya na gusto sana niyang marinig galing kay Colonel Espinido na aminin na inutusan lang sila ni Kerwin Espinosa na magsabi, para bang mayroon silang script na ginagawa na ibinigay nitong si Senador Bato de la Rosa para nga madiin ang husto itong si dating Senador Leila de Lima mga kababayan. So, ako mga kababayan, kayo na yung bahala umusga. Kasi nga nung panahon ni Senador Leila de Lima, itong naging DOJ secretary ito, talagang laganap ang droga, talamak ang droga. Hindi naman natin maitanggi yan. May mga nakikita pa nga tayong video na nasa loob ito ng bilibid, nakikipaghalubilo sa mga high profile inmate. Nasa loob, mga drug lord yan. Sila GB Sebastian, sila Kulangko mga kababayan. Nakikita natin na nandoon sa loob ng bilibid. May concert pang ginagawa doon. Ano bang ibig sabihin? Ano bang iisipin natin? Itapos yung panahon na yun, ang droga ay nagmula sa bilibid. Pinagluloko ba tayo ng mga ito? Pag iba yung administrasyon nakakalabas, itong mga tao na ito na talaga namang noon ay hinatulan na ng ating korte. Katulad nitong si Kerwin Espinosa na inamin naman talaga niya na isa siyang drug lord. Pero nakakalabas sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Sabi nga nating mga kababayan, iba na ngayon. Ang mga witness, ito na yung mga drug lord. At itong mga nahatulan na dahil sa sala ng tawag nito, yung pagkulikta ng pera na mula sa droga, katulad nitong si dating DOJ Secretary Leila de Lima mga kababayan. Pero sa ngayon, sila na yung ginagawang witness laban kay Pangulong Duterte, na napakarami naman nagsasabi maganda ang pamamalakad nung mayroong war on drugs. Nakakalakad kami ng masutahimik. Nakapaggala kami ng gabi na hindi kami lumilingon sa aming likuran. Dahil wala nang mga snatcher, wala nang mga hold upper. Yung mga durugista ay nagsitabaan na. Hindi na yung katulad ng nakikita noon na ang papayat ng mga durugista. Nagsitabaan na nga mga kababayan noong panahon ni Pangulong Duterte. Pero sa ngayon, bumalik na naman sa talagang nagsipayata na naman. Lalong-lalo na napakamahal ng bigas. Grabe ito mga kababayan. Kayo na ninyo bahalang humusga. Yan ay aking opinion lang. Kayo nang bahalang humusga. Ito na sabay-sabay na natin itong panoorin. Senator Leila de Lima earlier said, address to Colonel Espinido, magsabi ka ng totoo. May I ask to the Colonel Espinido, ano ba ang ibig sabihin ni former Senator Leila de Lima na magsabi ka ng totoo? Your Honors, Mr. Chair, halata naman na na-dismiss yung kaso niya, na parang sinabi niya talaga na inosente siya. Sa akin naman nung mag-umpisa, sa Senate pa lang, sinabihan ko na the truth will set her free. Because I believe na ganun lang talaga ang nangyari kay ma'am. When in fact, I talked personally kay Mayor Espinosa at the time na nagdala na siya ng testimony niya from Camp Crame na mag-turn over sa akin, na ang masabi lang niya, nagkita lang doon sila sa Baguio. So, sa akin as Chief of Police at dati investigator, hindi man kadali ganon na mag-file tayo ng complaint sa isang dala lang ang pangalan. Kaya I doubt at first na talagang hindi totoo yon, pero
as chief of police na mag-file lang ng complaint, endorsement doon sa department, sa institution na yun ang talagang papuntahan, hanggang doon lang ako. No? But as I've said, na I doubt, kaya nagsabi ako sa kanya na the truth will set her free. And when in fact, kinamayan ko si ma'am right after sa Senate ko natandaan ni ma'am, pinuntahan ko siya na naghingi ako ng sorry. Sorry talaga ma'am, but the truth will set you free. Doon lang sa akin, Your Honor, Mr. Chair. Can I say something, Your Honor? If I may. Congressman Teves. Former Senator Laila de Lima, ma'am, yun po ba ang gusto mong ipaalam o gusto mong mangyari na sabihin? Ano ba talaga po ang gusto mong sabihin kay Colonel Espinido na magsabi siya ng totoo? Senator? Okay. Nasagot na ho niya ng konti, partially, yung gusto ko sanang marinig sa kanya. Na sinasabi niya na the truth shall set you free. Yes, nasabi niya po sa akin yan. So ang ibig pong sabihin nun ay yung mga sinabi nila noon during the Senate inquiry ay hindi totoo. Ayaw lang niyang aminin. Ang gusto ko po sana na marinig sa kanya, yung sinabi ni Mr. Kerwin Espinosa during the last hearing na kinausap silang tatlo ni then PNP Chief Bato de la Rosa, now Senator, na ayusin yung mga testimonya nyo para nagkakatugma-tugma. Although I think Colonel Espinido will remember na kahit nga ganun na yung kanilang naging guidance or instruction from then PNP Chief Bato de la Rosa, hindi pa rin naging tugma yung kanilang mga sinabi during the Senate inquiry. Kasi in the first place, yung kilala ba ni Mr. Espinido, si Ronnie Dayan, kilala ba ni Kerwin Espinosa, si Ronnie Dayan, sinasabi na, sabi ni Kerwin Espinosa, na-meet daw niya si Mr. Ronnie Dayan through Colonel Espinido. Pero alam niya po yan, alam niya ni Colonel Espinido na hindi po totoo yan. Yung sinasabi about yung nagkita sa Burnham Park, yung pinakita po nilang supposed evidence of my alleged involvement in the illegal drug trade of Mr. Kerwin Espinosa ay yung picture na yan na pinapakita na mukha ngang nasa Burnham Park. Ang mukha ngang nagkita kami doon o na whatever, yung hindi ko alam kasi hindi ko naman siya kilala nung minit ko siya o na-meet ko sa Burnham Park kasi ang dami pong nagpapapicture doon. So the first time that I saw Mr. Kerwin Espinosa was nung nag-appear na siya sa Senate inquiry. Yun po sana yung gusto kong malinawan sa kanya. Tama ba yun? Sinabi ni Kerwin Espinosa na actually kinausap silang tatlo para maging tugma-tugma yung kanilang script. Mr. Chair, may I ask Colonel Espinido to respond sa sinabi ni former Senator de Lima? Kasi unang-una, sa nakikita ko po na pag-uusap ngayon, parang lumalabas, isa po sa mga players, si Colonel Espinido sa pagkakakulong ni Senator de Lima. Dahil yung mga, as a chief of police, tama po kayo, nagbe-base po kayo sa mga testimonya. Pero, ibig sabihin, alam nyo yung testimonya ng mga binibase nyo is may kunting mali na hindi tama. Dahil, bakit kayo kakausapin ni Senator De La Rosa, the former Chief PNP, na hindi tugma-tugma ang inyong mga testimonya kung hindi kayo bumubuo ng isang kwento? Thank you, Your Honor, Mr. Chair. Ang una, sinabihan ako ni General Bato na involved ng drugs, tumatanggap kay Kerwin before the Senate. Nung sa Senate na, hindi na ako nirecognize ni Kerwin na nakatanggap ng 20,000. Even in his affidavit, dalawa, wala ako o hindi ako nakasali. And tatlong senator natandaan ko na nag-cross sa kanya,
na nagsasabi nga siya na si Sir Espinido, hiningian ko ng bank account but ang reply, Bible verse lang. Okay na yon. Pero nadali din ako sa pagdala ni Kerwin ng pangalan ko na ako daw ang dahilan na makilala niya si Dayan. At the time, Your Honor, Mr. Chair, nagvoluntary ako pagbigay sa Senate ng cellphone ko. Na ma-check lang na may number si Dayan sa cell ko. Resign ako kaagad. Wala na, nag-wave na ako kaagad, walang abogado, sinabi ko. Kaysa hindi yun makapagtanggi tayo or makapagsinungaling, kung nandyan talaga ang cellphone ni Dayan sa cellphone ko, kung kilala kami ni Dayan, talagang may number ako sa kanya. Doon na nagsalita ang Senate na nagsasabi tayo ng totoo. Kasi bakit matakot tayo, Your Honor, Mr. Chair, na totoo man ang sinabi ko na never din na si Senator Bato, dati Chief PNP Bato, na magsabi sa akin na okay, yon ang ginawa nyo tatlo, gawin nyo tatlo para magkakaisa yung testimony. Hindi kasi hindi ako sang-ayon lahat kung ano ang isabi sa akin ng senior officer ko. As long na legal yan, okay sa akin. Makikita naman, Your Honor, Mr. Chair, na ako sinali nga. And I am one also a victim sa sali-sali lang sa lista ng drugs. Nilagyan pa ng high value target si Espinido. So, kaya ako magsasabi din na siguro yung mga lista hindi totoo yun kasi ako nga biktima sa mga sinungaling nilagay ni Senator Bato. Thank you, Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair, hindi kaya nilagay yung pangalan mo dahil hindi ka na sumusunod sa gusto nila sa bandang huli? That's one of the reason, Your Honor, Mr. Chair. Ilan po ba ang napatay nyo nung panahon sa war on drugs? Sa war on drugs sa Albuera, ni isang namatay sa Albuera. Sa Ozamis, sa 2 taon ko may siyam. Sa 2 taon. Sa Bacolod, never ni isa na namatay sa war against illegal drugs. Your Honor, Mr. Chair. Ilan ang nakuha mong rewards? Kung reward lang, matandaan ko, Your Honor, Mr. Chair, kasi may resolution ang Ozamis, si Mayor Aldong Paruhinog at the time, na kung may makahuli ang pulis ng isang malaking drug pusher, may 100,000 na ibigay from the local government unit. So nakakuha kami ng 600,000. Nakatanggap together with the presence of the MILG, na nandoon na ako ang tumanggap ng pera at saka plaque of appreciation na nakahuli tayo ng worth of 600,000 ang binigay ng local government unit sa PNP ng Ozamis, Your Honor, Mr. Chair. Mr. Chair, di ba pinag-uusapan natin yung reward system na sinabi ni Colonel Garma? Di ba sabi niyo may napatay kayong mga sa war on drugs? Ang tanong ko ngayon, ilan yung galing sa nasyonal na pera ang natanggap mo para sa war on drugs? Hindi yung galing sa lokal. Your Honor, Mr. Chair, siguro sa Ozamis, to tell you the truth, no? Maski tanungin niyo si Sir Bato ngayon kung saan siya. Never nakabigay si Senator Bato na sa akin ng ₱1 since sa pag-upo niya nakasama kami. Never, lalo na yung reward, Your Honor, Mr. Chair, kaya simpre, sikreto na yun. Bakit hindi ako pagbigyan? Hindi ako binigyan niya ng legal na suporta naman lang. Na pagbigyan ako na, Joby, may pampliti mo na lang ng pang-airplane. Magpunta ako ng Krame, Your Honor, that's the truth. Yun na nangyari. Thank you very much, Mr. Chair. Congressman Teves, your time is up. Thank you. Please wrap up. Okay, thank you, Congressman Teves. Yan ang mga kababayan pa itong Quadcom na ito. Pinipilit kasi ninyo na may reward. Wala nga daw reward. Mismo si dating Pangulong Duterte na yung nagsabi na walang reward. Ito na, pinatunayan na ni Colonel Espinido na walang reward. Kaya itong si Colonel Garma ay gawa-gawa lang yung salita. Kasi nga, napipilitan itong si Colonel Garma na magsalita laban kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, nakakulong ito sa ngayon. At yun na nga, may mga napabalitaan tayo na pinipilit daw itong si Colonel Garma para gumawa ng statement na sabihin nga na may reward. Ito na mismo, itong tirador ng mga drug lord ito. Itong si Espinido, kilalang kilala ito.
Sino bang hindi nakakilala nitong pulis na ito, itong si Colonel Espido, na talagang patok na patok yung pangalan nito nung panahon ni Pangulong Duterte nga, war on drugs, mga kababayan. Dahil nga ito yung taga-ligpit ng mga ng mga high value target na mga kilalang kilala na drug lord, mga kababayan. Ilan ba yung napatumba nito? Sa Albuera, sa Espinosa, sa Usamis, Parohinog. At yun na nga, mismong si Colonel Espido na yung nagsasabi na walang reward. Bakit ipinipilit nyo na talagang may reward? Wala naman talaga. Talaga naman. Senador Laila de Lima, pinipilit mo pa. Gusto mo pang paaminin itong si Espido na talagang may usapan sila. May ginagawang script para magkatugma-tugma yung kanilang mga salaysay. Pero wala naman daw talaga, ayon kay Colonel Espido. Kayo naman talaga ang gumagawa ng kwento dyan. Iwan ko sa inyo kung ano ba yung gusto nyong palabasin. Maganda pa nga daw yung panahon ng mayroong war on drugs. Dahil nga, yung mga kriminal, hindi naman kasi gagawa ng krimen, mga kababayan, kung walang droga. Kung kunti yung droga na makukuha ng mga halangang mga bituka na yan, ay walang krimen na mangyayari. Dahil nga, gumagamit lang naman ito, humihiram lang naman ng tapang itong mga masasamang tao na ito sa droga. Kaya maraming krimen. Ngayon, marami na naman droga dito sa aming probinsya, sa Bohol. Naku po, iwan ko lang, may nakausap nga ako kahapon yung mga kamag-anak ko. Nag-usap-usap kami tungkol sa nangyayari na naman sa aming probinsya. Sabi nga ng mga kamag-anak ko, nako, laganap na naman yung droga dito sa ating bayan. Dahil sa panahon ni Marcos ngayon ay para bang wala nang pakialam, mga kababayan. Mas maganda nga yung panunungkulan nung panahon ni Pangulong Duterte. Ayon sa mga kamag-anak ko, sa mga kapitbahay ko, kahapon nag-usap-usap kami tungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Yun na nga, dito lang muna, at bago tayo magtatapos, i-shout out ko lang, ha. Itong si Ma'am Joyce, Ma'am Joyce, maraming salamat, ha. Hindi man tayo magkaparehas ng opinion. Kasi nga, sabi niya, itong si si Vice President Sara Duterte ay para daw bahala na kayong si Ma'am Joyce, bahala, hindi ko na kayo komentuhan. Kasi opinion niya yan. May sarili-sarili, may kanya-kanya tayong opinion. Shout out rin kay Ma'am Bergie, ha. Isa pa to si Ma'am Bergie, na talagang nagpapasalamat tayo dahil palagi na dito sa ating YouTube channel. Kay Lods Rosalimalit, maraming salamat. Shout out sa iyo, Lods. At sa lahat-lahat na lang, shout out mo sa mga bago nating mga viewers, sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa iyong patuloy na suporta. At hanggang dito lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat lahat. God bless bawat isa sa atin.